Sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng gasolina sa sitwasyon ngayon na hindi ka sigurado sa ekonomiya, napapaisip ka na rin ba if ang electric vehicles like mga e-bikes ang next mong purchase? Mas tipid ba talaga ang mga e-bikes? Mas practical ba talaga? Or baka hype lang kasi hindi pa talaga tayo fully ready sa mga ganitong klaseng transitions. Iba naman din kasi talaga ang itsura ng gas type na motorcycles compared sa mga electric vehicles, and we can really say that this kind of transition galing sa ating mga comfort from gasoline type kind of transportation going to electric, iba talaga yung ating makikita ditong paninibago if we're ever bibili man tayo ng mga ganitong klaseng mga investment. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 pros and cons if bibili ka or kino-consider mo ang electric vehicles, 3 selling point comparisons natin sa ating gas versus electric, and our final thoughts about these motorcycles, if good motorcycle option ba ang e-vehicle or a must-buy motorcycle kind of decision na especially sa ating situation. Unahin na natin dyan ang 3 pros and cons. Ang advantage talaga ng mga electric vehicles is that no need na tayo magpagas dito if we're gonna consider an electric vehicle, which means lower cost talaga siya kasi alam naman natin sa situation natin ngayon medyo mataas talaga ang presyo ng mga gasolina ngayon because of the situations sa ating global economy. Next naman dyan is that no change oil needed na tayo dito if we're gonna consider this kind of vehicle, which means less na yung pagpapamaintenance natin dito, less na yung iisipin natin dito about oil change, yung mga oils nila, yung mga kailangan mong i-maintain dito. So mas mababawasan pa yung pagpapagastos mo dito. And lastly, ang makikita ko advantage din dito if naka e-vehicle ka is that mas smooth and mas quiet yung riding experience mo dito, just in case you want a more peaceful life. You're just one throttle away for your next journey. Maganda talaga yan mga bossing, especially sa atin na gusto mo lang pumunta from place A to place B without any thoughts na makakapagpabagabag sa atin while nagda-drive, kasi nga 'di ba mayroong noise pollution kind of something na mapapaisip tayo while riding. Whereas if you're gonna choose an electric vehicle, napaka-silent lang talaga, and maybe magiging cons din yan sa tingin ko if ever masyadong matulin yung takbo mo tapos walang masyadong awareness na may bibigay sa mga ibang tao, kasi nga 'di ba wala itong combustion na nangyayari. Now, if ang pag-uusapan naman natin ang disadvantages or ang cons nito, you're gonna choose this kind of motorcycle, kailangan mo talaga pang isipan na ang electronic vehicles is not that much kind of in demand pa talaga dito sa Pilipinas kasi wala pa masyadong charging infrastructures dito sa Pilipinas that can really help if ever medyo malobat ka sa kalagitnaan ng biyahe mo. Meron naman tayong makikita na sa mga parking lots ng mga malls, merong ibang mga malls na nag-offer ng charging, but most likely your e-vehicle will really be fully charged and will be prioritized if nasa bahay ka lang magcha-charge. Next naman, if you're considering this, you should always think about the limited range that it can offer for your day-to-day rides. Kaya naman, if medyo more on the long rides ka, I think you should probably think of this first if you're that kind of person na gusto talaga mag-long ride all the time. And lastly, if you're considering an electric vehicle already, then you should always think of it na magte-take time ang charging time nito para makapag full bat. So basically, if magcha-charge ka ng motor mo, it would take some time compared sa gasolina na it would just take around a few minutes para makapagpa-full gas ka. And madami pang mga gasoline station. Pero sa inyo ba, ano sa tingin nyo ang pinakamagandang pros ng electric vehicle and ano yung makikita nyong cons if you're gonna choose an electric vehicle? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang 3 selling points for the gasoline versus the electric. Kung alin man dito yung sa tingin mong mas matimbang pa sa'yo ngayon na maganda din natin pag-usapan ngayon. Which is, if electric yung pipiliin mo, no gas needed na tayo dito. Samantalang sa gas naman mga bossing, range dominant naman if you're gonna choose a gasoline type kind of motorcycle. So that simply means, if mag-i-e-bike tayo ngayon, mas less talaga yung ating magagastos sa pagpapagas. Pero, if range naman yung pag-uusapan, kung sakali mang mapapaisip ka mag-random long rides,
brands, then gas type motorcycle talaga would really sustain you kahit pa medyo nasa kalagitnaan ka na ng biyahe mo, kasi maybe a few kilometers away there is makakapagpa-gas ka na ulit sa motorsiklo mo. Now, ang second selling point naman na nakikita kong maganda din naman is that if pipiliin mo yung electric vehicles is that it has cheaper offers ng mga vehicles compared sa gas type motorcycles. Although if makikita mo sa mga known brands, medyo mahal sila if naka-electric vehicle na. But if you're gonna choose some electric vehicles na alternative na hindi masyadong kilala pa, mapapatunayan mong okay din naman, katulad ng NXT e-bikes, masasabi mo naman talagang medyo nakakapagpakilala na din naman sila sa atin dito sa Pilipinas. So basically, few years from now, siguro mas makukuha pa nila yung tiwala ng mga Pinoy. And maganda yan kasi mas nababroaden up pa yung competition whether we should buy a gas type kind of motorcycle or an electric vehicle. And lastly mga bossing, yung third selling point na makikita ko maganda talaga dito for each of these vehicles is that if you're gonna choose an e-bike, meron itong reverse engine. Samantalang kay gas type motorcycle naman is that proven system na yung ecosystem dito sa mga motorcycles, kasi meron ng paggasolinahan, marami ng mga aftermarkets for the motorcycles, and you're just one gas and go away sa mga long rides mo. Whereas sa electric vehicles naman is that it is more recommendable for some city rides, especially sa place A to place B, kasi meron itong karagdagang reverse engine, which gives a very big advantage para sa ating mga Pinoy, especially sa daan natin dito sa Pilipinas na medyo maliliit talaga. Makakadagdag talaga yan ng tulong yung reverse engine, kasi pagpiga mo ng throttle mo dito, atras ka, so hindi ka na masyadong magkakarga sa motor mo, maghila-hila, magmaniobra para maipark mo to ng tama. So alin dito sa tatlong selling point ang nasabi kong sa tingin yung nagustuhan nyo, pakicomment nyo nga dyan sa comment section. And lastly, pag-usapan na natin ang final thoughts about these motorcycles, whether an electric vehicle will be a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So ang pinakatanong natin dito is that alin nga ba talaga ang masulit, especially in this very season? Alin dito sa tingin mo ang pinakasulit sa mga pera natin, knowing that ang presyo ng mga gasolina ngayon is sobrang taas compared sa mga presyo noon? But for me mga bossing, na medyo tumitingin talaga sa mga technologies from time to time, I can really say maganda naman talaga na offer or option si electric vehicles. And wala naman talagang motorsiklong one size fits all na pwede talaga sa isang tao. Like, alam mo talaga ang mga tao, pipili yan as long as meron silang options na naibibigay sa kanila, which is maganda talaga sa mga brands kasi mas magiging competitor sila sa mga may offer nila. But for me, if you're gonna choose a gasoline type kind of motorcycles, especially if beginner ka, maganda to para sa'yo if you're gonna use this for your long rides, if gusto mo ng mas flexibility kasi proven na yung system niya, madali ka makapag-adjust sa mga pagbabiyahe mo, and especially if nasa province ka kasi medyo hindi pa masyadong nade-develop yung mga infrastructures nila. So that simply means medyo hindi pa ganyan ka-updated yung lugar nila para mas maging recommendable or mas lagyan nila agad ng mga charging stations dyan sa mga each provinces natin. So that simply means mga bossing na mas less talaga yung limitation if gasoline type kind of motorcycles yung mas kino-consider natin. However, if napupusuan mo rin naman yung electric, makikita mong you're more in the place A to place B kind of person na from work to house or house to work, ganon lang, tapos mga malalapit lang na mall yung paggagamitan mo dito, then maganda talaga ito kasi maganda to for daily commute, maganda yung kanyang distance biyahe from place A to place B, and if gusto mo makatipid kasi marami naman talagang nagbibigay na ng mga answers nila kamusta yung charging bill nila dito sa mga sasakyan nila. If tina-charge nila yung mga e-vehicles nila, mapasasakyan man o motor, mas nakakatipid talaga sila sa mga monthly nila na paggasto compare daw sa pagpapagas, which is if gusto mo maghanap-hanap more, then makikita mo talaga na marami din namang nag-claim na mga BYD owners or mga electric vehicle owners na yung litro-litrong pinapagas mo sa sasakyan mo or sa motor mo is a very big difference sa binabayad mo sa pagcha-charge mo ng electric vehicles. So for me mga bossing, sobrang laking convenience ang naibibigay ng sistema sa gasoline type of motorcycles kasi ilang years ba naman na itong na-implant galing pa sa mga lolo ng lolo natin
andyan na yung sistema ng gasoline type where meron ng mga gasoline station, meron ng mga aftermarket service, and meron na rin mga brand names na subok na rin kasi nga as time passes by, makikita mo talaga patagal ng patagal, makukuha mo talaga ang tiwala ng mga tao. Whereas yung electric vehicles kasi is that nagpapakilala pa lang ito sa experiences natin. So, hopefully, few years from now, mas maging advanced yung technology, mas maging maganda yung innovativeness, then maybe soon, mas magiging sulit pa yung pag-consider ng mga electric vehicles. But for now, for me mga bossing, mas matibang sa akin for now si gasoline type motorcycles. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin yung maganda as a beginner, alin sa tingin nyo yung masulit sa inyong pera? Kasi alam nyo naman, pinaghirapan natin yung pera natin, and alam naman natin na most of the average Pilipino talaga is nangangarap talaga magkaroon ng motor. And maganda talaga itong pag-uusapan, especially dito sa scene na meron ng mga electric vehicles na dumadating din sa kompetensya. So if nagustuhan niyo yung mga ganitong mga klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!